Anong latest po mga kababayan? Eto, nakakalungkot mga kababayan dahil may isa ng Pinay na nasawi dahilan sa sigalot sa gitnang silangan mga kababayan. Naku po. At mismo pa yung Pangulo yung nagre-report mga kababayan. Nakakabilib, saludo po, mahal na Pangulo. Maraming salamat po sa pagiging isang ganap na reporter nyo na po. Maraming salamat po. Pangulong Bongbong Marcos Jr. Maraming salamat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nako, hindi po mabuting balita, no? Dahil milyong-milyong mga kababayan natin ang nagtatrabaho at naninirahan sa gitnang silangan at nagkaroon na po ng putukan sa gitnang silangan. Matagal na pong inaasahan ito dahil alam naman natin na iba talaga ang tripping ni Trump ngayon, no? Binabaliwala niya ang international law na nagpabawal ng paggamit ng dahas, lalong-lalo na kung ito ay nakalaan para kontrolin ang tanging yaman ng isang bansa. Ginawa po ni Trump ang paglusob sa Venezuela dahil siya ay nais na niyang makontrol ang oil reserves sa Venezuela na pinakamalaki sa buong daigdig. At ngayon naman po ay ayun, binobomba ang Iran at alam naman po natin yan. Yan ay pagkaka-interest din sa oil reserves ng Iran. Dahil alam naman natin na isa sa major oil producing countries ang Iran. Pero ang tanong, sa kabila ng katotohanan na nagpuputukan na sa gitnang silangan, nasaan ang ating bangag na presidente? Ano ba ho talaga ang magiging impact nitong putukan sa gitnang silangan sa ating mga Pilipino? Well, ang una-una, yung kaligtasan ng ating at least 1 bilyong mga nagtatrabaho sa gitnang silangan. Hindi naman po localized ang conflict. No? Lumawak na po ang conflict dahil ang Iran gumante sa pagkakabomba ng Israel at ng Amerika sa kanya sa pamamagitan ng pagbobomba din ng UAE, pagbobomba rin ng Qatar, pagbobomba rin ng Oman, kung hindi ako nagkakamali. At syempre, dahil ang Israel ay involved dito, kasapi na rin ng Israel. Alam niyo, nakakatakot dito sa gerang ito, hindi lang dun sa kaligtasan ng ating mga mamamayan na halos 1 milyon dyan sa gitnang silangan, kung hindi yung probability na ito ay lalawak pa. Bakit? Kasi nga po ang Iran, talagang tinatarget niya yung mga base militar ng mga Amerikano na naka-locate doon sa iba't ibang bansa ng Middle East. Kaya nga po, tinarget niya ang Qatar dahil meron doong pinakamalaking US base ang Amerikano sa gitnang silangan. At ang tanong, kailan kaya tatargetin ng mga Iranians ang base militar dyan sa Pilipinas na pinakamalaki rin sa Southeast Asia, no? Dahil ang mga base militar ng Amerikano, hindi na sila nagpapatakbo. Tayo mga Pilipino na nagpapatakbo dahil sa EDCA, talagang pinayagan ni Bangag Jr. na dagdagan pa. Assuming na it was Noynoy na pumasok sa ganyang kasunduan, ang ginawa naman ni Noynoy ni Bangag Jr. halos dinoble yung mga base militar na ibinigay niya free of charge para gamitin ng mga Amerikano. So ngayon, dahil talagang ang pagganti ng Iran ay pananarget ng mga base militar ng mga Amerikano, may posibilidad na pati tayo talaga matarget ng mga Iranians. Wag naman Hindi sana, ko sinasabi na gagamit sila ng intercontinental ballistic missiles, pero pwede sila magpadala ng mga suicide bombers dyan, no? Sa mga base militar ng Pilipinas para lang iparating na talagang ang Iran ay gumaganti at kayang tumayo laban sa mga Amerikano. Ano pa ba mga maging epekto nito? Natural, alam na natin yan. Bukod sa immediate kaligtasan ng halos 1 milyon natin mga kababayan dyan sa gitnang silangan, na ang sabi ni Bagag ay magpapadala raw siya ng Navy ship. Alam mo ba, napakabobo po ng ganyang desisyon. Unang-una, sinarado na nga po ng Iran yung isang strait na pinagdadaanan ng lahat ng Tama ka dyan, langis. Spokes. Meron po kasi isang strait dyan na dinadaan ng lahat ng mga oil tankers na kontrolado ng Iran. Dahil itong strait pong ito ay katabi ng kanyang teritoryo. Paano naman makakarating doon ng kahit anong barko? Sinarado na ng Iran yung strait na yan. Hindi na makakadaan ng kahit sinong barko dyan. So bakit ka magpapadala ng warship? Pangalawa, ang gray ship po ay nagpapahiwatig na ikaw ay nakikipagdigmaan. Dahil nga merong base militar ang mga Amerikano dito sa Pilipinas, baka sabihin ng Iran, kaya nagpadala ng Navy ship, dahil nakikisali na sa gera ang
Pilipinas, lalo pa tayong mabobomba, no? Di ba Naku. po? Kaya nga po, yan ang hirap sa mga bangag na hindi man lang nagtapos ng kolehiyo, hindi alam ang ginagawa, hindi alam kung ano magiging repercussions ng kanilang mga desisyon, gaya na pagpadala ng isang Navy ship. Tayo nga po, nawala sa atin ng Scarborough Shoal dahil mga panahon ni Noy Noy, nagpadala siya ng Navy ship, no? Samantalang ang China ay palaging Coast Guard. Kasi ang Coast Guard ay civilian, ang Navy ay or gray ship ay military. So kapag nagpadala ka ng military, handa ka na gumamit ng dahas. No? So yun ang ginawa ng China. Forever na tayong pinatalsik doon sa Scarborough Shoal at kahit anong pagtanggi ni Trililing, hanggang ngayon marami naghihinala gaya nung nasirang JPE na kaya nawala sa atin ang Scarborough Shoal dahil nga sa mga gawain niya si Trililing. Pero bukod pa doon sa kaligtasan ng ating mga mamamayan sa Middle East, bukod pa doon sa posibilidad na pati tayo pwede nang targetin dahil ang mga Amerikano ay nasa mga base militar na nasa bansa natin na pinayagan ng Bangag Junior, siyempre, ang pinaka-immediate na concern natin, magtataasan na naman ang presyo ng langis dahil sa putukan, lalong-lalo na yung strait na pinagdadaanan ng mga tankers ay sarado na. So, anong impact niyan? Well, ibig sabihin, mas mataas na naman ang presyo ng langis at gasolina sa Pilipinas. At kapag nagtaas ang presyo ng langis at gasolina, magtataasan ang presyo lalong-lalo na ng pagkain. Dahil pinaka-importante, dahil ang pagkain naman para makarating sa ating mga hapagkainan, isinasakay sa transportasyon. Tama. Tataas ang presyo ng pataba, tataas ang presyo ng insecticides dahil lahat po yan ay merong ginagamit na petrolyo. Tataas ang presyo ng kuryente. Na pag tumaas ang presyo ng mga bilihin, ano naman mag-epekto dyan? Well, tataas ang hanay ng mga gugutom. Kasi ngayon na hindi pa ganun Gutom kataas talaga, ang presyo kabayan. ng mga presyo ng langis at gasolina at ng pagkain, kalahati na ng populasyon natin ay nagugutom. Ngayong lalo pang tataas, ine-expect ko po kapag ito'y nagtagal, baka umabot po ng 3/4 ang hanay ng mga Pilipino na magugutom. Matindi pong problema yan. Kung ngayon na kalahati ay matindi na ang problema natin, mas matindi pa po kung tataas pa lalo at magiging 3/4 ang hanay ng mga nagugutom. Bukod po dyan, mawawalan lalo ng balor ang piso. Bakit? Kasi po, nagkakagulo. So kapag merong gulong ganito, ang kumpiyansa sa dolyares ay lumalakas. Mas gusto ng mga tao na yung kanilang mga pera ay i-convert into dollars. Pero bukod pa po dyan, dahil nga po tayo nag-aangkat ng langis at yan ang ating pangunahing inaangkat sa pandaigdigang merkado, mas magiging mahal ang langis at dahil po dyan, mas mawawalan ng balor ang piso. At kapag nawalan ng balor ang piso, ayan po, dadagdag pa rin yan sa pagtaas ng presyong bilihin, bagamat yung mga kaanak na mga OFW, makakinabang. Pero bago kayo magdiwang mga anak at mga kamag-anak ng OFW, maski na tumaas pa ang piso na nakukuha nyo, kung mas mataas naman ang presyo ng bilihin, wala rin pong ibig sabihin yan. Naku. Kasi ang mangyayari dyan, together with yung devaluation ng peso, tataas po yung inflation. Mawawalan ng balor yung ating pambili ng mga kalaakal, kasama na ang pagkain. At bukod pa po dyan, bukod doon sa mas mataas ang langis, syempre, pagrenta ng mga oil tankers na kinakalap natin sa Pilipinas, mamamahal na rin dyan. At saka yung mga insurance coverage mamamahal na. Lahat po yan ay ipapataw nila, ipapasa nila sa mga mamimiling Pilipino at makukuba na naman tayo talaga sa napakataas na presyo ng bilihin. So sa kabila ng banta sa buhay ng mga Pilipino na nandoon sa gitnang silangan, banta sa buhay ng mga Pilipino sa mga iba't ibang lugar ng base militar ng Pilipinas sa pinagamit ni Bangag, sa mga dayuhan, yung banta sa kabuhayan ng mga Pilipino dahil na naman sa pagtaas ng presyo ng bilihin at sa kawalan ng balor ng piso, nasaan ang Marcos Jr.? Mabuti na lang, si Inday Sara. Speaking of Marcos Jr., mahal na Pangulo, ay nagsalita na po siya mga kababayan. Naging reporter na nga po. Pero di tayo gagawa ng pagkansyaw dito ngayon mga kababayan kasi yung ibinalita ng ating mahal na Pangulo ay may Pinay na pong nasawi. Kumpirmado na po yan mga kabayan. Pakinggan natin yung ating flash report galing sa ating mahal na Pangulo mga kababayan. Pasok! Ayan, ikanalulungkot ko na meron po tayo natanggap na report na meron na pong casualty na Pilipino
dito po sa gera na nangyayari sa Middle East. Na-report po sa atin ay namatay po ang isang Mary Ann Velasquez de Vera na tigang Pangasinan. Siya po ay isang caregiver sa Israel na tinutulungan ang kanyang alaga para dalhin sa bomb shelter. Ngunit hindi na po nakaabot sa bomb shelter at inabutan na sila bago sila nakarating. Siya ay namatay dahil tinamaan ng shrapnel ng mga bumagsak na bomba. Na-identify na po siya ng kanyang asawa na isang OFW din na nagtatrabaho sa Israel. Lahat po ng tulong na kakailanganin ng kanilang pamilya ay ihahatid ng ating pamahalaan. Patuloy po ang ating pagmonitor sa kalagayan ng ating mga kababayan na nasa gitna nitong gera, patuloy pa rin sa Middle East. Asahan po ninyo na pagka meron tayong may i-report, ay i-report ko po sa inyo kagad. Oh, sorry mga kababayan may tawa. Sorry po. Hindi. Di ba po mga kababayan? Yung ating mahal na Magandang gabi. yung ating mahal na Pangulo mga kababayan ay Magandang gabi. Magandang gabi, ating mga kababayan. naging reporter na nga po mga kababayan at may may paawa effect pa po mga kababayan. At sa pamilya mga kababayan dun sa biktima na kababayang OFW natin na Pinay ay nako po, nakikisimpatya po tayo mga kababayan. Grabe no mga kababayan, yung kababayan natin doon ay sinubukan pa pala niyang sagipin yung alaga niya. Di ba? Nadalhin sa bomb shelter pero sabi nga ng Pangulo ay naabutan sila ng mga shrapnel ng missile na bumagsak kabayan. Kaya yun, nadali. At dito naman tayo pag-usapan natin yung Pangulo mga kababayan. Which is okay naman, maganda naman yung pinagagawa niya, di ba? Na nagiging reporter na po siya. Di mo pa mga kababayan? Ikaw, anong masasabi mo sa pagiging reporter ng ating mahal na Pangulo sa ngayon? Di po ba? Yung comment section nito mga kababayan ay naku po, grabe. Grabe yung kantsaw sa ating mahal na Pangulo mga kababayan. Di ba? May nagkomento pa doon na buti sana ang ginawa ng Pangulo ay mga kababayan, yung urgent meeting ba? Di ba gaya ni Tatay Digong noon? Di ba? Para yung galaw ng kanyang mga gabinete ay magkasundo kabayan or magkaisa. So yung mga kababayan nating OFW doon ay matutulungan ka agad kabayan. Pero ngayon mukhang inasa lang talaga ng ating mahal na Pangulo doon sa embahada doon sa mismong pangyayari mga kababayan sa Israel. At ika nga ni dating spokesman Roque ay magpapadala pa ng Navy ships. Ata yun kabayan. Naku po. Di ba yung daanan ay sinira na nga mga kababayan? Paano pa ipadala? Tapos kung magpapadala pa yung ating Pangulo ay naku po. Baka bombahin lang yan, kabayan. Di ba? Ang bihira talaga, no? Tuloy po, spokes. Although siya pangalawang pinakamataas na official pa lamang ng Pilipinas, ay nagsalita na para magbigay ng suporta sa ating mga kababayan, lalong-lalo na doon sa ating mga OFW sa gitna silangan. Ang tinutukoy po dito ni Atty. Harry Roque mga kababayan ay si BP Inday. Si BP Inday yung tinutukoy niya dito. Na nagbigay kaagad kanina ng mensahe sa ating mga kababayang OFW na naipit sa gera doon sa gitnang silangan kabayan. Ang sabi ni Inday Sara, kalimutan ng lahat. Kinakailangan bigyan ng pangunahing importansya ang kaligtasan ng mga buhay ng mga OFW. So kalimutan nyo na yung mga ari-arian ninyo.
Tama. Humanap na kayo ng mga pamamaraan para makabalik sa Pilipinas. At nagpapaumanhin kami, no? Dahil talagang sa ilalim ng isang bangag na presidente, wala talaga tayo maasahan by way Yun of lang. contingency plan kung paano kayo makakabalik. Yun lang, Spokes. Nasa inyong mga kamay na ang paggagawa Tama. ng mga plano, mga hakbang para kayo makabalik at makaiwas sa danyo sa inyong mga buhay. Ako po may mga kaibigan din dyan sa UAE dahil ako po nanirahan dyan matapos ako umalis ng Pilipinas. At yung aking pamilyang tinirahan dyan, lumikas na po, umalis na po dahil yung kanilang tinitiran ay isa doon sa mga tinamaan ng bomba ng na nanggaling sa Iran. Mabuti na lang, di ko alam kung bakit, parang walang pasok ata mga bata at kapag walang pasok ang mga bata, nandun sila sa Abu Dhabi kung saan kami nanirahan. No? Kaya nung tinamaan yung lugar kung saan sila mismo nakatira, wala po sila doon. No? At nagpapasalamat naman po ako na ligtas yung aking tinatawag na kapatid dyan sa UAE. Pero that was a very close call. Paano po mga ibang mga Pilipino? Well, suriin niyo po kung paano kayo makakalabas dahil alam ko sarado ngayon ang airports dyan sa UAE, sarado ang airport sa Kuwait. Hindi ko po alam kung lahat ng airport ng Saudi Arabia sarado. Pero tingnan niyo na kung saan kayo makakapunta na biyaheng land at pumunta na kayo sa pinakamalapit na lugar kung saan po pwede kayo makasakay ng eroplano pabalik ng Pilipinas. Huwag na po kayo mag-antay na lalo pang lumawak itong labanan nito. Dahil kapag naman po ito'y humupa at tayo'y nagdadasal naman dahil ang buong mundo ay magiging apektado ng giyera na napakalaki at napakalawak sa kitang silangan dahil nga sa presyo ng gasolina at langis, ay kahit papano ay gagawa ng paraan ng buong daigdig na humupa itong gulong ito. Kampante naman po ako na kapag humupa ang gulo, lahat naman po kayo makababalik doon sa mga trabaho ninyo. Dahil saan naman sila kukuha na magpapatakbo ng kanilang mga negosyo kung hindi nila tatanggapin yung mga lumikas dahil nga po dito sa labanan nito. So sundin na po natin ang sinabi ni BP Sara, unahin niyo po muna ang inyong kaligtasan. Aanhin ninyo ang mga ari-arian kung kayo naman po ay magiging biktima ng labanan dyan sa gitnang silangan. Mas mabuti pa po siguraduhin natin ang ating mga buhay dahil kahit ano naman mawala sa atin pagdating sa ating mga ari-arian, mababawi naman po natin yan habang tayo buhay. Correct. Saka sabi Correct, ng mga Spokes. Panginoon, no, seek ye first the kingdom of God, and everything shall be added unto you. Magdasal po tayo sa kaligtasan, pero yun nga po, alalahanin natin ang pagkakaiba ng liderato kapag ang tao ay isang Yun nasa lang, kabayan. tamang pag-iisip at ang tao ay isang bangag. Noong panahon ni Tatay Digong, napakabilis po ng response para po tulungan ang mga Pilipino na nais umuwi. No? Ang nakakalungkot po, bagamat ang mga personalidad na nanungkulan doon sa OWA ng mga panahon ng COVID at iba pang sakuna, gaya ni Hans Kakdak ay narariyan pa rin sa Pilipinas, para bagang hindi sila talaga nagpapatakbo ng DMW. Para bagang ang mga crony ni Lisa Tanas ang siyang nagpapatakbo at ngayon ay kulang tuloy ang response. Mantakin nyo, mahigit 24 oras nang nakalipas, ni wala tayong naririnig sa presidente. Wala man lang kahit itong mensahe para man lang magkaroon ng pag-asa at magkaroon ng paghupa ng damdamin ng ating mga OFW dyan sa gitnang silangan. Ngayon pa lang, Spokes. Tapos, yung yung style pa sa ng ating Pangulo ay tila reporter, Spokes. Yeah, pamira. May paano, pa mga babayan na palungkot effect pero di mo ramdam Tila scripted mga babayan, nagbabasa lang tila nalimpungatan lang yung ating Pangulo ngayong gabi. Gisingin natin yung Pangulo natin para kahit papaano may report. Eto, basahin nyo na, mahal na Pangulo. Tapos binasa lang, tapos sabi, dapat maging emosyonal ka ng konti dahil may kababayang namatay. Yun. Go na. Wala lang Di ba kababayan, walang plan. What's the plan, Mr. President? Na sinasabi sa taong bayan. At dito pa mismo natin nalalaman ni Spokes na may plano daw yung Malacanang na magpapadala ng Navy ship. Anong gagawin ng Navy ship doon, kabayan? Di na makatawid. Di ba? Pambira, kabayan, no? Nako. At ngayon, patuloy ang chismis na naroon na naman siya sa isang hospital.
na hindi naman kinukumpirma, hindi rin dinideny ng Malacanang. Samantalang may karapatan tayo malaman kung ano talagang kalagayan ng presidente, kung siya ay merong seryosong karamdaman. Dahil nga sa mga panahon na may sakuna, gaya nito, bombahan sa gitnang silangan na makakaapekto sa milyong-milyong ating mga kababayan, bukod pa doon sa posibilidad na pwedeng tayo rin ay matarget, kinakailangan there must be a president in charge. At kung talagang siya ay merong malubhang karamdaman, ay ibigay na muna niya kay Inday Sara. Dahil sa mga panahon na merong putukan, hindi po pwede. Wala na nga sa tamang pag-iisip dahil sa cocaine ng presidente, wala pa sa tamang kalusugan. Yan ang dahilan kaya merong vice presidente para someone is always in charge na mga Pilipino, hindi naman na walang maaasahan sa gobyerno pagdating sa tulong sa mga panahon ng aberya gaya ng nangyayari ngayon sa gitnang silangan. So Marcos Jr., bangag, pwede ba? Dahil ito'y putukan na. Kung talagang hindi mo na kaya, hindi naman kinakailangan ng permanenteng ibigay mo kay Inday Sara. Miski gawin mo muna siyang acting president. Maawa ka naman sa mga Pilipino sa gitnang silangan na talagang nasambit siya ngayon ng delubyo. Kinakailangan nilang isang gobyerno gumagana. Ibigay mo miski panandalian kay Inday Sara. Dahil tingin ko naman, pag binigay mo yan kay Inday Sara, hindi naman para pag-interesan niya ni Inday Sara na gawing permanente. Dahil alam niya na kapag nagkaroon ng malinis sa halala sa 2028, mapupunta rin naman sa kanya yan. Ang sinasabi ko sa panahon ng pangangailangan, bigyan mo naman ng tao na makapagbibigay ng tulong ang mga mamamayan natin, lalong-lalo na nasa gitnang silangan. Ibigay mo na muna yan kay Inday Sara Duterte habang ikaw ay, ewan ko ba kung anong ginagawa mo sa sarili mo. Kung pinapakinggan mo yung manang mo na ikaw ay inaalagaan mo na lang iyong kalusugan, ikaw ay nagre-rehab, dahil alam mo yung bisyo, mas nakakasama pa yan sa iyong kalusugan talaga. Yung diverticulitis mo. Sos Maria Josep, yan ay prone ikaw sa infection. At dahil ikaw ay prone sa infection, baka mamyaya isang kidney mo, magkaroon ng infection, isa-isang kidney mo na nga lang yan, ditigo ka. Bilang Kristiyano, hindi ko naman pinagdadasal na ikaw ay magurgur, na hindi ko naman pinagdadasal na mga bulate ay ikaw ay kagatin na. Dahil yan ay kasalanan bilang Kristiyano. Pero nagdadasal ako na thine will be done. And I think part of thine will be done is ibigay mo na yung pamumuno sa tao na talagang magbibigay pag-asa at magbibigay na tunay na tulong sa mga Pilipino ngayong talagang nasa gitna tayo ng delubyo. Ang nakakalungkot mga kaibigan, no? Delubyo ng bagyo, ng lindol, ng pagsabog ng mga bulkan, ngayon labanan. Wala tayong nararamdamang tulong sa isang presidente na bangag at hindi natin alam kung kaya pa talagang mamuno. Kung ayaw mong ibigay kay Inday Sara yan at talagang gusto mo talagang maging forever, at least panandalian. Habang mayroong pangangailangan, ibigay mo muna yung liderato ng presidente, pagiging presidente, kay Inday Sara. At kung sa tingin mo, ikay malakas na, di bawiin mo muli. Dahil ang termin mo naman ay talagang hanggang 2028. Kaya nga lang, kung talaga may meron ng balakid para maibalik sa iyo kapangyarihan, wala nang dahilan para ikaw ay maging presidente muli. Pero sa ngayon, dahil hindi mo naman naibibigay ang tulong na kinakailangan ng mga Pilipino sa gitnang silangan, pwede ba ibigay mo na ang pagiging presidente kay Inday Sara? Kailangan nila ng tulong. Hindi po pwede, nahayaan lang natin sila lumangoy galing sa karagatan ng gitnang silangan papunta ng Pilipinas. Hindi naman sila po pwedeng mamangka lamang. Kinakailangan nila ng coordinated effort para sa repatriation. Isang bagay na mukhang hindi mo na kayang pamunuan. Kaya please lang, Indeed. buhay ng mga Pilipino nakasalalay dito. Pwede ba ibigay mo maski panandalian ang posisyon ng Presidente kay Inday Sara nang sa ganun matulungan naman ang ating mga kababayan? Sa ating mga kababayan, well, pare-pareho po tayo nabudol. Ito po ngayon ang epekto ng pagkakabudol sa atin na wala tayong naasahan sa gobyerno sa panahon na kailangan natin ng gobyerno. Pero sa ngayon po, wag kayo maubusan ng pag-asa. Nandiyan naman po si Inday Sara. Kahit wala tayong naririnig, maski man lang magbigay ng pag-asa ang ating presidenteng bangag, nandiyan po si Inday Sara, nagbigay ng mga salita na nagsasabi, unahin ninyo ang inyong safety, ang inyong kaligtasan. Habang kayo'y buhay, mababawi ang kahit anumang nawala sa inyo dahil nga po dito sa gerang ito. Humanap na kayo ng lugar na mapupuntahan ninyo na medyo malayo sa putukan, na mayroong pambukas na airport nang sa ganon, kayo'y makauwi muna ng Pilipinas.
Kung hindi kayo makakarating ng Pilipinas, pumunta kayo sa lugar na medyo malayo sa putukan. Kung kayo yung makakarating ng Thailand, pumunta kayo ng Thailand, no? O kung kayo ay makakarating ng India, pumunta kayo ng India. Dahil yan ay medyo mas malapit sa Middle East. Pero huwag kayong manatili sa Middle East na habang merong posibilidad na lalo pang lalawak ang putukan. Hindi ko po alam kung ano maging response sa United Nations. Dahil ang United Nations naman, lalong-lalo ng Security Council, yan po talaga ang katungkulan nila. Pero itong mga gawain ni Trump lately, mukhang nagiging inutil na ang United Nations. Kasi nga po, ang United Nations, wala namang kahit anong desisyon ng Security Council na po pwedeng maaprubahan nang walang sang-ayon, pagsang-ayon ng 5 permanenteng miyembro ng Security Council at isa sa 5 ang Estados Unidos. So dahil Estados Unidos ngayon ang gumagamit ng pinagbabawal na unilateral dahas, dahil ang dahas ay po pwede lang pong gamitin kapag ito ay merong self-defense o di naman kaya authorized mismo ng Security Council. Alam natin, illegal na naman itong paggamit ng dahas ng Amerika at yung pagbomba niya sa Iran, yan ay isang krimen na rin, crime of aggression. Pero habang wala pa nga pong inaasahan na remedyo na nanggagaling sa UN at dahil wala nga tayong naasahan sa ating presidente, mga Pilipino, dinggin niyo po ang sinabi ni Inday Sara, lumikas na muna kayo, pumunta kayo sa mas safe na lugar, subukan ninyo umuwi ng Pilipinas at kung hindi man, pumunta kayo sa lugar na medyo malayo sa putukan. Unahin niyong isalba ang inyong mga sarili bago ang inyong mga propiedad. Pwede ba po? At meanwhile, kaming lahat naman po na malayo sa danyos, bagamat tayo talaga ay walang garantiya na malayo sa danyos dahil po pwedeng maatake ang ating teritoryo na ginagamit ng mga Amerikano bilang mga base militar, patuloy po kami magdadasal para sa inyong mga kaligtasan. At sana makabalik kayo kaagad ng Pilipinas. Lord, please protect our kababayans in the midst of the fighting in the Middle East. Lord, alam niyo naman po na wala ng gobyernong naaasahan ng aming mga gobyerno sa araw na ito, araw ng linggo. Kami po ay dumudulog sa inyo. Bigyan niyo sila ng tapang na loob, katalinuhan, at siyempre po pagkakataon na mamailagay sa kaligtasan ang kanilang mga sarili at ang kanilang mga pamilya. Sinabi niyo po na kung 2 o mas marami pa ang dudulog sa inyo, kayo po ididingginin ng aming kahilingan at ngayon po, hinihiling po namin sa aming dasal ngayon ang kaligtasan ng aming mga kapatid sa Middle East. Amen. At ang kalooban ninyo po para pong magkaroon ng isang leader sa mga panahon ngayon na makakatulong dito sa aming mga kababayan na nasa gitna ng dilubyo. Amen. Amen. Without further ado, and ending with that prayer, I wish you all a blessed Sunday. At wag po kayo mag-alala. Prayers can move mountain. Ang ating dalangin ngayon, kaligtasan ng ating mga kababayan sa Middle East at pagpapauwi kay Tatay Digong. Bukas po, himay-himayin natin ang kabuuan ng ebidensya na pinesenta ng prosekusyon at ng depensa at tayo po ay mahinahong sabihin kung ano ang tingin nating maging resulta ng confirmation of charges ni Tatay Digong. Sa ngayon, continue praying for the safety of our kababayan in the Middle East. Ito po yung spokesbayan nagsasabi, mga kabayan sa Middle East, maging ligtas, subukan nyo na pong umalis dyan sa lugar kung saan talaga nangyayari ang putukan and magdasal po tayo para sa ating kaligtasan. Alright, maraming salamat po. Attorney Spokes, dating Spokes, Harry Roque, mga kababayan. Grabe, no? Yung Pangulo natin talaga ngayon ay tila ba'y wala na sa mga kababayan, wala na sa hulog. Di po ba? Tila ba'y sa akin sa aking pananaw mga kababayan ay diba, ipinasa na niya sa mga mga kabayan. Kung bahala na kayo dyan. Kayo na ang magdesisyon kung anong gagawin natin sa mga kababayang naipit doon sa gera. Magpapadala na lang ako ng barko ng Navy. Di po ba? Wala man lang plano, konkretong plano, kabayan. Baka mga kababayan, inisip ng Pangulo na ano lang to, gera, matatapos lang to, akaagad.
Di ba? Same sa nangyari noon, kabayan. Yung Iran at saka Israel, pero wala, hindi umabot ng isang buwan. Di ba? Na-ceasefire ata yun, kabayan. Pero iba na ngayon eh. Nakialam na yung US, kabayan. Di ba? Mag-connect the dots na to. Kasi half yung sa Iran, kabayan, di po ba? May nasisiyahan sa pagkawala ng leader na doon, di ba? Pagkatapos atakihin ng US at saka Israel. Pero, at the same time, mga kababayan, may nagdadalamhati din. So, yung nagdadalamhati, panigurado, gaganti yan, kabayan. Yeah. Nako po. Kaya, gaya nga ng sinasabi ni Attorney Spokes, kabayan, palagi po tayong magdasal para sa ating kaligtasan, lalong-lalo na sa mga kababayan nating OFW. Mabuhay po kayo dyan, mga bayaning OFW.